Sa pagbisita ko dito sa probinsya ng Cebu ay hindi ko inasahan na problema agad ang sasalubong sa atin. Problema na hindi mo maiiwasan dahil sa gitna ng gabi ay kailangan kong maghanap dito ng ligtas na matutulugan. Masamang panahon, madilim na kalsada at masisikip na ruta ang sumalubong sa akin dito. Napaisip tuloy ako ng matindi kung ligtas ba ang pagbiyahe ng isang solo content creator na katulad ko dito sa isla ng Cebu. Hindi naman sana ako aabot sa ganitong klaseng sitwasyon kung nasunod lang ang lahat ng plano. Pero teka, ano ba yung mga plano na to? Well, simple lang naman talaga ang plano. Mula dito sa Silay City, sa isla ng Bacolod, ay babiyahe tayo ng ilang oras papunta sa Escalante. Tapos ay sasakay tayo ng barko papunta sa isla ng Cebu at mag-road trip naman papunta sa Cebu City. Ano naman ang posibleng mangyaring hindi maganda, di ba? Parang ang dali lang tingnan ng planong ito pero napakadaming bagay ang kailangan nating ikonsidera bago natin ito simulan. Una ay kailangan nating malaman kung may biyahe ba ng barko mula dun sa Escalante Port papunta sa Cebu at kung sakaling may biyahe man, anong oras kaya ito. Dahil kung sablay ang ating pagtansya o ang mga impormasyon na makuha natin ay pwedeng ma-stranded tayo sa mismong Escalante Port. Pangalawa, kung sakaling makasakay man tayo papuntang Cebu ay kailangan makarating tayo doon ng may araw pa. Mahirap kasing maghanap ng campsite at matutulugan kung sakaling madilim na. At pangatlo, kung sakaling gabi talaga tayo makarating dito, ligtas ba ang matulog sa mga gilid ng kalsada dito sa Cebu? Lahat ng mga impormasyon na yan ay sama-sama nating mapapanood dito sa another episode ng ating pagva-van life sa Pilipinas. Hi, ako si Lem, ang travel content creator na nakatira sa loob ng aking van. 2021 nung nagsimula akong mag-ikot sa ating bansang Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Inabot ako ng 7 buwan upang maikot ang 65 provinces ng ating bansa. At sa cycling adventure ko na yon, isang bagay lang yung natutunan ko, ang sarap palang mabuhay ng malaya. Kaya't pag-uwi ko, nagbenta ako ng mga gamit, nagsikap na din ako ng matindi upang sa ganon magkaroon tayo ng budget pambili nitong ating minivan. Kinonvert ko na din to into a camper van. Pinangalanan ko siyang Vantot at siya ang magiging kasama ko sa pagbiyahe ko sa buong Pilipinas. Simple lang yung goal natin, makarating sa iba't ibang probinsya, makakita ng magagandang tanawin, makakilala ng mga bagong kaibigan at higit sa lahat ay mabuhay sa paraan na may kalayaan. Ano, handa ka bang sumama sa biyahe ko? Kung oo, subscribe ka na sa channel na to at simulan na natin ang videong ito. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. Bago tayo magpatuloy sa episode na to, bilang mga manonood ko ay gusto ko pong tandaan ninyo na may 3 goal tayo na kailangang magawa bago matapos ang videong ito. Una, kailangan makarating tayo ng Escalante Port ng ligtas. Pangalawa, kailangan makasakay tayo ng barko ng maaga upang sa ganon ay makarating tayo ng Cebu ng may araw pa. At pangatlo, ang pinakamadali sana sa lahat ay makahanap tayo ng campsite doon sa isla ng Cebu para makatulog tayo ng ligtas sa buong magdamag. Pero ang pangatlong goal na to ang naging pinakamahirap din sa atin dahil sa mga problemang dinanas natin papunta dito. Kaya't samahan nyo ako sa isang episode kung saan masusubukan ang aking kakayahan sa paghahanap ng campsite sa gitna ng gabi dito sa isla ng Cebu. Good morning everyone, this is Lem Official and I am a full-time content creator living inside my van and traveling across the Philippines. Para sa mga bago dito sa channel, ito ang itsura ng ating van. Dito tayo natutulog, dito tayo naliligo, dito na din tayo nagtatrabaho, nagluluto, kumakain. Lahat ng pwede mong gawin sa bahay, nandito na sa loob ng aking van. At ngayong umaga ay maaga tayong gumising dahil may appointment tayo na maaga. And for a while, nakalimutan ko na ako pala isang vlogger kasi tignan nyo. Nagliligpit na ako ng mga gamit ko pero hindi pa ako nagvi-video. Pero minsan ganyan talaga, syempre napapagod din tayo. But now, we are currently here at Lantawan View Silay kung saan dito nagstay tayo for 2 nights and then 3 days, pang 3 days morning natin ngayon dito. Pero aalis tayo dahil pupunta ngayon tayo sa plaza ng Silay just to take a coffee. Doon tayo magkakape. And then, I don't know, wala na akong plano after that. Ang gusto ko sanang gawin ngayon ay tumawid na lang San Carlos, going to Cebu, pero mukhang wala pa ang ating kontrata sa isang kumpanya kung saan bibigyan nila tayo ng libreng sakay sa mga barko nila. So hinihintay pa natin yan. Gusto ko na sanang tumawid kasi gusto ko nang makita ang Cebu. It's gonna be my first time in Cebu if just in case matuloy na tayo ngayon.
Originally, wala talaga akong planong umalis dahil hinihintay ko nga ang kontrata na nakatakda sana sa atin. Pero mukhang hindi naman to dadating kaya mababago lahat ng mga plano natin maya-maya lang. Pasensya na kung medyo pa English tayo ngayong umaga kasi 2 days natin kasama si Sir Joseph na most likely English speaking tayo. That's why I adapted how he speak. And wait lang, one more thing, kung hindi nyo pala napanood yung episode kahapon, nagpunta tayo sa isang napakagandang falls dito sa Silay, dito sa Negros, kaya check nyo. Ito. Niligpit ko na nga lahat ng gamit natin dito para saktong makaalis na tayo. Kailangan na nating umalis, mag-move forward. Kailangan nating pumunta ng Cebu. We don't know how, pero try natin yung best natin to get to Cebu today. If not, maybe tomorrow. So let's see kung ano mangyayari. Samahan nyo ako sa adventure na to. Para sa mga bagong manonood, dito na ako nakatira sa loob ng aking minivan kaya naman ingat na ingat ko talaga ito. O, 'di ba? Ang ingat ko sa aking minivan. Di ko napansin maliit kasi. Nakatingin ako sa camera ko. Buti na lang bakal tong bumper ko. Wala may bumper. Oo nga Wala namang damage dito. Wala naman. Dito na siguro. Ito. Buti may bumper. Oo, buti may bumper. Hindi ko alam kung senyalis na to para hindi ako tumuloy sa lakad natin pero itutuloy pa din natin to ngayong araw. Basta tandaan ninyo yung 3 goal natin dahil sa tingin ko lahat yan ay hindi matutupad. Thank you. Ewan ko kung nakuhanan ng video pero meron kasing maliit na trunk dun sa may dadaanan ko tapos hindi ko siya napansin kasi tinatanaw ko yung mga pine tree na tatamaan kong puno. And then sa baba pala may trunk na maliit na parang upuan na pinagputulan din ng puno. Tumama si Bantot dun. Buti na lang, bumper yung harapan natin kaya hindi niya masyadong ininda pero panoorin uli natin yung video, madidinig nyo dun yung lakas ng bangga natin dun sa maliit na trunk pero sakto din naman yung pagpreno ko kaya hindi na din masyadong na-absorb din halos lahat nung puno dahil humiga siya. So kung stable na puno yon, ako patay tayo dyan kasi pag stable yun lahat ng force babalik sa atin yun pero dahil naman siya tumumba so lahat ng force napunta sa kanya. Nung pumunta tayo sa campsite na to ay nakita ninyo kung gaano kataas yung mga bundok na inahon ng ating mini camper van at dito nga makikita nyo na may nagtutulak pa ng mga motor paakyat sa itaas. At kung pag-ahon sa bundok ang naging challenge natin nung nakaraang episode, maya-maya ay makikita nyo naman ang kakaibang problema or kakaibang hamon ng van life sa atin. Posible kasing ma-stranded tayo sa Escalante Port o kaya naman mahirapan maghanap ng campsite sa mismong isla ng Cebu. Sobrang daming mga bagay ang magaganap na sobrang hindi ko inaasahan kaya't para simulan ang mga nakakapagod na challenges na to ay pupunta muna tayo dito sa plaza ng Silay. Bali pumunta tayo ngayon dito sa Silay Plaza sa city para bisitahin yung coffee shop ni Tito Ray. So let's go. Morning Tito Ray. Uy, ano mo? Andito tayo ngayon sa Silay Plaza upang tikman itong kape kung saan sobrang unique dahil bisikleta yung makikita yung display nila dito. Ang pangalan nito ay Kapeta. Medyo malakas lang yung audio kaya voice over na lang din natin to. Kay Tito Ray pala yan. Shoutout sa kanila. Ito yung pinaka coffee shop natin and you can see here na feature na din to ni Erwan. At yun, try natin yung kape nila. Isa itong Kapeta sa pinaka-unique na coffee shop na makikita nyo dito sa Silay City. Bisikleta kasi yung ginawa nilang mismong food cart kaya napakalupit. Picture-picture at bigayan ng sticker ang nangyari sa atin dito pero may kaganapan na hindi natin inaasahan. Nakita natin kasi dito si Quago. Si Quago ay isang ibon. Hindi, joke lang. Isa talaga siyang ibon. Hindi, joke lang ulit. So bago tayo umalis, ay introduce ko sa inyo si Sir Quago. Mag-shoot daw kami shootan niya daw tayo ng FPV. So siya na bahala, basta ako magdadrive lang. Thank you sir, thank you. Hopefully one take. Apo, hopefully. Try lang natin. First time natin gagawin to, magpapa-shoot tayo ng FPV. And si Quago na ang bahala dyan.
Para sa akin ay sobrang fascinating ng mga FPV drone shot dahil kailangan mong maging precise sa bawat anggulo at bawat maneuver na kailangan mong gawin dito. Dahil isa siyang continuous at tuloy-tuloy na video na walang putol kaya't ang ganda niya, parang ang sarap tuloy pag-aralan. Anyways, maraming salamat sa ating drone pilot ngayon. Yan po ang behind the scene habang nagsushoot siya. Kung tayo palaging nalalaglagan ng drone, si Sir, nilaglag ko yung drone niya. Okay, take to tayo sa Sa pagsalo, sige. Okay. At least alam ko na nasa na ba. Kanina nalaglag ko eh, ngayon nasa loko. Sir, thank you so much. Sobrang enjoy yung mga moment kasama yung mga tao na nakita natin dito sa Silay City, and take note, hindi talaga natin sila kilala. Pero ngayon ay kaibigan na natin sila. Ito talaga yung kumukumpleto sa pagva-van life natin dito sa Pilipinas. Napakadaming tao ang nakikilala at nagiging kaibigan natin. At ito pang isa, pinabaunan tayo dito ni Tito Ray ng mainit na coffee beans. Kapita. Ayun, thank you, sakto. coffee for you. Ubos na yung beans ko eh. Thank you so much. Alam mo, mahaba-haba pa Opo. Ayan, Tito Arthur. Paano ba yan? May beans na ako ulit. Yan. Shout out sa Kapeta. Yeah. Ayan, salamat. Thank you Tito Ray. Salamat sa lahat-lahat. Oo. See you in 2 years. Basta mag-chat ako sa'yo. Thank you po, thank you. Nice meeting you po. Salamat po. Thank you. Thank you. Sir, salamat po. Apo, thank you. Sobrang babait ng mga tao dito sa Silay City. Sobrang approachable nila. Kaya't sana makabalik pa ako dito sa inyong probinsya. Pero ngayon ay kailangan na nating harapin ang katotohanan dahil dito na magsisimula ang ating biyahe papunta sa Escalante Port. At pagdating doon, magbabaka sakali tayo na sana ay may biyahe ng barko. At pagdating naman sa Cebu, sana din ay makahanap tayo ng maayos na campsite para makatulog sa magdamag. Lahat yan ay dito na mismo magsisimula sa eksaktong momentong ito. Yung kape na yan, talagang tatatak sa atin yan dahil aabot pa yan hanggang Mindanao. So yan, ngayong araw ay pupunta tayo sa lugar na hindi ko pa alam. Cadiz or maybe Escalante or San Carlos. Basta kung saan tayo mapapadpad, subaybay lang kayo dahil for sure magiging adventure to. Another day of van life. May energy ka na naman, Love Official! Umaga pa eh, no? Tapos nakapagkape ka eh! Sobrang high energy ko talaga kapag ka nakakainom ako ng kape, pero mamayang hapon para na naman akong lantang gulay. Anyways, maririnig nyo dito na wala pa akong plano sa kung saan talaga ako pupunta or hihinto. Basta, abangan nyo na lang. Ang target natin ay makarating sa Escalante. Ang tanong, makakarating kaya tayo dun sa port o dito pa lang sa daan? Magkakaproblema na tayo. Tapos mamayang hapon, pagod na ako guys. So, andito tayo ngayon sa lugar kung saan. Yan, ganyan na tayo mamayang hapon for sure yan. Anyways, at least masaya tayo. At katulad nga ng sabi ko sa video ni Wago, kapag napapagod ka, and then kinabukasan, pag gising mo, gusto mo pa din yung ginagawa mo, I think meant ka para doon, napagod ka lang that day. So, pahinga ka lang. Bali, ang magiging biyahe natin ngayon ay puro highway at puro kalsada. Hindi ako masyadong mag-video dito kasi nagtitipid na ako ng SD card, nagtitipid na ako sa hard drive kasi puno na lahat yung dala nating hard drive. And yun, tingnan natin kung saan tayo mapapadpad. Basta papakita ko sa inyo yung mga dapat yung makita, yung mga ginagawa natin during van life. Yan, lahat yan, makikita nyo yan syempre dahil kayo pa ba? Parang na tayo ditong pamilya. And isa pa, medyo nalulungkot lang ako kasi parang hindi tayo makakarating ng Cebu ngayon kasi gusto kong magtipid dahil may contract naman tayo sa Fastcut pero wala pa siya, hindi pa dumadating as of now. But again, palagi nating sinasabi yan na kapag may bagay na hindi pa binibigay sa'yo, baka hindi pa yun yung tamang timing. Kaya ewan ko kung pupunta ako ng Cebu or explore muna tong lugar ng Negros sa north. Kaya yan, biyahe na. Hindi ko pa
pa alam kung saan talaga ako pupunta ngayon. Basta binabaybay ko lang itong mahabang kalsada kung saan puro maisan ang makikita natin. Dahil one of the product din naman talaga dito sa Negros ay puro sugarcane. Dito nagmumula ang napakadaming asukal sa mga taniman na to. At hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng aking van na si Vantot. Pero basta ang goal ko lang, siguro baka tumawid na din ako ng Cebu, hindi ko alam, depende kung may madaanan tayong maganda. We don't have plan pero gagawin pa din natin, kaya yun, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-usad at pagbiyahe. Hindi din nagtagal ay dumating na tayo dito sa Cadiz City. Dito mo daw matatagpuan yung may isang magandang isla yata na may magandang puting buhangin. Pero hindi na natin yan pupuntahan dahil dito pa lang ay may problema na tayo na naramdaman. Nagutom kasi ako bigla kaya naman sumibog muna ako ng kasaba cake na nandito lang sa ref ng ating van para na din hindi tayo gutom habang nasa biyahe. At sa totoo lang, hindi ko alam na may sakayan pala mula sa Escalante Port papunta ng Cebu. Ang target ko sana sa San Carlos pa pero dahil sa pagkain ko dito ko napansin at nakita sa mapa yung sinasabi ko sa inyo na port. Kaya yun na lang yung magiging goal natin. So totoo lang yung mga ganitong kalsada ang medyo nakakatamad daanan kasi puro kalsada, diretso lang, tapos wala ka namang makikita ng iba. Pero may view dito sa kanan natin. Ewan ko kung anong bundok to pero maganda din siya. Medyo malayo na nga lang tayo. So, Cadiz is known as dried seafood pala. Nag-research ako kanina habang kumakain, no? Pero yun, may mga dried seafood na tayo eh. Nakabili na tayo ng mga dried fish natin eh. And then yung next bayan, yung Sagay City, ewan ko kung next yun, yun yung seafood naman na kilala dito sa Negros. Parang kilala ang city ng Sagay for seafood. So hindi natin siguro matatry kasi pare-parehas lang naman ng lasa ang seafoods, di ba? For me, ang the best seafoods ay yung pinakamura. Sa kung saan ka makakabili ng pinakamurang seafoods, yun ang the best seafoods para sa akin. And hindi ko pa din malimutan ang 350 pesos per kilo ng lobster sa Calayan Island. Kaya I think hanggat walang tumatalo sa Calayan, sa mura ng seafood sa Calayan, Calayan pa din ang number 1 para sa akin. But again, yung lasa niyan, pare-parehas lang yan. Pare-parehas laman dagat yan eh. Patuloy lang akong bumiyahe dito kahit hindi ko alam kung saan ako papunta hanggang sa nakakuha na tayo ng mga informasyon sa barko na sasakyan natin papunta sa Cebu. Ang tanong, may biyahe kaya dito o kaya naman baka mas mahal ang pamasahe dito? Mas maganda daw sumakay dito sa may Escalante dahil mas mura daw ang pamasahe dito. So dito na lang tayo sasakay para makatipid. And then from Escalante going to Cebu. And yes, I decided to go Cebu kahit wala akong plano sa Cebu. And then pagdating natin ng Cebu, mas malayo lang yung land trip natin. Pero bahala na si Batman. Again, ganito naman buhay natin eh. Ano pa bang bago, di ba? Sanay na tayo sa ganito. Bakit? Sanay na tayo sa mga walang plano, biglaan, kung saan napupunta. Pero mahalaga, nag-enjoy tayo. At tingnan nyo yung kalsada. Puro taniman ng mais yung nasa gilid natin. Kaya ganda din ang view niya sa drone. Akala ko tama ang magiging desisyon ko dahil oo, mas mura ang pamasahe dito pero mamaya malalaman nyo kung bakit parang medyo nagsisi ako. 11:10 AM na at ngayon huminto muna ako dito sa gilid lang ng kalsada para magsaing muna habang bumabiyahe. At least mamaya luto na yung kanin natin, di ba? Ito yung kagandahan nitong ating camper van dahil kumpleto nga tayo ng mga gamit dito ay hindi tayo nahihirapan sa pagluluto ng mga pagkain at ito ang isang diskarteng ginagawa ko. Bago pa ako magpatuloy sa biyahe ay niluluto ko na yung kanin para naman pag hinto natin mamaya ay may pagkain na tayo. Kumbaga kakain na lang ba, less hassle na. Masarap pag van life kapag kabisado mo na ang ginagawa mo pero sa mga unang panahon ko dito sobrang struggle din talaga ako. Ganun lang, wala pang 5 minutes nakasaing na tayo, di ba? Ganun lang kabilis magluto ng kanin dahil yung mga ulam din mabilis lang din yung lutuin dahil iinit na lang natin yan. Kaya yung kanin lang talaga problema. So para habang bumabiyahe tayo, maluluto na siya. Kasi medyo matagal magluto doon, maabot ng 30 to 45 minutes siguro. And yun, para habang nasa biyahe, umiinit na siya, naluluto na. And then later, kapag huminto tayo, kakain na lang. Tinuloy-tuloy ko na ang pagbiyahe dito at malalaman na natin maya-maya lang kung makakasakay ba tayo ng barko papunta ng Cebu at kung ano din ang dadatnan natin sa Cebu kapag nandun na Yun, tayo. first time ko pupunta sa Cebu kaya hindi ko alam kung anong dadatnan ko doon, anong culture meron doon at kung saan ako pupunta doon. Basta ngayon napagdesisyonan ko na along the way na
let's go to Cebu, di ba? Let's go! Gano'n na lang din yan. Dito na tayo sa kalsada, di ba? And then yun nga, malapit na dito yung port kung saan ito palang Escalante Port kasi plano ko sumakay San Carlos. Pero mas mahal nga daw doon. And then itong Escalante Port, based on my research kanina, dito daw pala sumasakay yung mga bus, mga truck going to Cebu or from Cebu going to Negros na mga nandito. So yun, mas mura daw ang pamasahe dito at tuloy-tuloy daw yung biyahe 24 hours. Sobrang init lang ng kalsada dito pero given na yan sa atin dahil nung nagbisikleta ako dito parang ginudge ko pa nga ito na ito ang isa sa pinakamainit na pinagbisikletahan ko sa buong Pilipinas noon. And finally, after a few moments ay dumating na tayo dito sa may signage kung saan papunta na to sa may mismong port. Ang tanong, may schedule kaya ng barko ngayong araw? Alamin natin yan. Okay, we are now on the port. Sir, may biyahe pa Cebu? Ano oras? 24/7. Cebu. Cebu. Sakay di sakyanan. Kahapit na yung unang Coast Guard dito. Hindi ko po alam eh. Tagalog lang, sir. Dumaan ka na ng Coast Guard. Saan po ba yung Coast Guard? Di ba, pumasok ka dito. Pagbalik mo, pakanan, nasa sa kaliwa, kunti. Okay. Clear sige muna po. tayo sa ORCR pagkatapos. Apo. Booking tayo dito. Okay. Magkano po, sir, ang pamasahe? Kanina sa barko, 1.4 ni siya sa barko. Ito po, 1.4. Diyan sa Arastre, 139. Sige po. Salamat. Sige. Alam niyo bang tuwing sumasakay ako ng barko, palagi kong nai-experience ang ganito? Minsan ito yung mahirap sa mga port. Palaging pagka, kunwari, dayo ka. Always kang mag-U-turn. I swear. Alam niyo kung bakit? Kasi kunwari, andun yung gate. Tapos may kailangan kang clearance. May kailangan kang clearance bago makapasok sa gate. Alam niyo saan ka kukuha? Dun sa unahan. Madalas yan. Bakit kaya hindi po nyo gawing one-stop shop yung mga port, no? Ewan ko, syempre siguro may mga dahilan din yan. Dahil siguro sa space. Pero yun nga, pag dayo ka, always ka mag-U-turn sa mga port. Kasi ngayon, babalik tayo daw sa Coast Guard. Magpapaklear daw tayo ng papers ng sasakyan. Palagi ko tong nararanasan yung pagkuha ng clearance sa Coast Guard or sa ibang mga ahensya at requirements ay laging nakahiwalay yung opisina nila. Kaya bago kayo pumunta sa mga port, pwede din muna kayo magtanong sa mga taong malapit dito para hindi na kayo pabalik-balik katulad ko. Coast Guard, Escalante. Required tayong kumuha ng clearance sa mga Coast Guard tuwing tatawid ng barko. Ang tanong, bibigyan kaya tayo? Morning po. Sir, morning po. Ito lang po kailangan? Wala pong babayaran? Wala. Okay, thank you. Magkano po kaya, sir, ang ano dyan? Wala pa idea, sir. Ang papasahe going to Cebu. Pero 24 hours po ang biyahe dyan. 1.4? Po. Sige po. Any 4 wheel, sir? 1.4. Po. Thank you po. Salamat. Ayan. Kumuha lang tayo nito. Ito lang pala yung permit na kailangan para makatravel tayo sa port. Dito yan sa Escalante, Coast Guard. Kala ko kailangan pang i-check yung papers. Naglabas pa ako ng papeles ni Vantot, no? Pero okay na. Meron na tayo. So ito lang naman, malapit lang siya. Mga few hundred meters lang. Tapos ang pamasahe daw ay 1,400 pesos. Naisip ko kasi kung hihintay ko yung contract natin bago tumawid, yung 1,400, halos yun lang din yung gagastusin ko dito eh. So itawid ko na lang siya para at least we're moving to the next project, my boy. Let's go, my boy. Sunod nating inayos dito yung iba pang mga papeles dito sa mismong gate katulad ng ORCR, driver's license, tapos yon, iba-ibang port, iba-iba din ang requirements na hinahanap nila. Sa ibang port, walang hahanaping papel basta magbayad ka. Sa ibang port naman, may mga ganito, pag-check ng lisensya, pag-check ng insurance, etc. So kailangan ng ORCR dito sa port na to. So again, depende sa port kung ano yung sasakyan nyo at kung saan kayo mapupunta yung mga rules. At some port naghahanap ng ORCR, yung iba may lisensya, yung iba may clearance pa sa munisipyo. At dito, ORCR lang. Pero sa iba din, sobrang luwag. Punta ka lang doon, alis ka na. Ang daming ganyan. So, depende sa port na pupuntahan nyo. Bayad, sir? Doon na sa loob. Doon na sa loob. Itong pass, kukunin din doon. Okay. Saan po ba? Kakanan po ba ako dyan? Diretso. Okay, thank you. Ay, biglaang Cebu! Biglaang nag-Cebu! Out of the plan pero on route naman. Magkaiba kasi eh. Iba yung nakaplano ka sa may ruta kang pupuntahan. Ang tayo lang, may ruta lang tayo sa mga dapat nating daanan. Pero yung planong hihintuan, wala tayo niyan.
Bahala na si Batman always. Gate number 2, inspection daw. Ano yung inspect nila? Sabi sa akin, gate 2. Ito yung gate 2. Oh. Naman tao. Sakay kayo? Ay, oo, sasakay. Parking muna tayo doon. Okay, tapos Ano lang niya yan, ipijing. saan po dadalhin to? O tatawagin na lang. Tatawagin. Tapos saan po Tawag ng number, punta ka dyan, yung pulang bubong. Punta ka dyan. Pagtawag ng number niya, Tapos, tsaka sasakay, diretso sakay na. bayad muna. Tapos, saan po magbabayad? Doon din? Dyan din. Diyan din, okay. Sige po. Tuloy-tuloy naman po ang biyahe dito, no? Tuloy lang sir. Sige po. Totoong 24 hours ang biyahe dito pero hindi porket tuloy-tuloy ang mga barkong dumadating at umaalis ay agad-agad ka na din na makakasakay dahil sa karanasan ko dito ay may isang bagay ako na hindi na konsidera. Ang sistema pala ay magpa-park ka muna. Tapos, ang sasakyan mo, di ba, ito may port number tayo. Tatawagin tayo kapag magbabayad na or kapag sasakay na, dun ka pa lang din magbabayad. So, hintayin nating matawag tayo. Di natin alam gaano katagal bago tayo matawag kasi madami ding tao dito sa port. Pero sana hindi ganun katagal, no? Tapos kain na din tayo siguro dahil tanghali na din, no? Alas 12 na. Sana may maparking ng malamig at malilim. At dito na pala tayo sa Escalante Port, isa sa pinakamaganda at pinaka-cool na port na nakita ko sa buong Pilipinas. Paano ba naman bago ka dito makasakay ay may isang mahabang runway muna bago ka makapunta dun sa mismong barko kaya para kang tumatawid sa isang mahabang tulay. Pero alam nyo ba na kahit maganda dito ay maliliit na barko lang ang pumupunta kaya naman mukhang matatagalan pa ang ating paghihintay at mukhang magpapalipas pa tayo ng gabi dito pero bago mangyari yon ay kumain muna tayo. At dito nga sa karinderya ay bibili sana ako ng sabaw pero eto yung mga sumunod na nangyari. Grabe ang babait ng mga nasa karinderya. Bibili lang ako ng sabaw. As in sabaw lang talaga. And then, nung magbabayad na ako, sabi wag na daw. Ang dami nung binigay na sabaw eh. Kasi nadadrayan na din ako sa mga ulam natin. Parang gusto ko din humigop syempre ng mainit na sabaw. At sobrang init din ng parking dito. Kaya mag-park tayo at kumain. Dami ding mga truck na bakante dito. Oh. Yan. Isa-isa yan tatawagin by number. So dito muna tayo para malilim. Check natin ang ating sinaing. Luto ka na ba? Siyempre dapat luto ka na. Yan, saktong-sakto. Ayan, luto na ang kanin. Pwede na tayong kumain. Habang tayo naggagayak ng pagkain dito ay i-update ko lang kayo sa mga mission and goals natin sa episode na to. Yung una nga dyan ay nagawa na natin ang makarating dito sa Escalante Port. Yung pangalawa ay kailangan nating makasakay ng Roro patawid ng Cebu at dahil nandito na tayo sa port mukhang magagawa naman natin ito. Hindi lang natin alam kung ilang oras tayong maghihintay. At pangatlo, pagdating natin sa Cebu, kailangan nating makahanap doon ng safe na campsite upang makapagpalipas ng gabi na sana lang hindi tayo mahirapan. Tingnan nyo yung luto ng ating kanin. Yung bigas na to galing pa yun ng Bacolod sa tropa natin, si Eric. Tapos ito yung sabaw, ito na yung ulam. Pinag-ahalo ko na palagi yan para tipid tayo sa huhugasan. Life hack. Habang kumakain ako dito ay may mga tinatawag ng numero kaya naman kailangan alerto ka din dito. Pero number 122 ako at parang number 6 pa lang yung tinatawag. Naglalabasan na yung mga sasakyan. Mga kadadating pa lang yan eh. Pero ang nadinig ko, di ko kasi naintindihan eh kung ano yung sinabi sa microphone. Pero ang nadinig ko parang kung sino yung unang makalabas, siya yung unang makakasakay eh dahil kumakain pa tayo. So mamaya na tayo. Baba na lang tayo doon pagkakain. Tsaka natin i-check kung meron pa tayong space. Kwento ko lang din sa inyo habang kumakain ako dito na language barrier ang isa sa mga nagiging problema ko sa pagta-travel dito sa Pilipinas. Halos bawat probinsya kasi iba-iba ng dialektong ginagamit. Pero on a positive side naman, madaming mga Bisaya or ibang mga lengguwahe ang alam ang Tagalog dahil itinuturo ito sa eskwelahan. May pailan-ilan lang din talaga na hindi sila nakakatagalog or nakakaintindi ng Tagalog kaya on that way kailangan mong mag-English para maintindihan kanila. Ibig sabihin yung mga nandyan, kahit mauna sila doon, kung hindi pa sila tinawag, di sila pasasakayin. Masabay-sabay na tayo sa susunod na barko. Diyan lang, galing lang ako sa Lantawan, sa Silay. Punta ako Cebu. Cebu din kaya, boss? Alas 11. Siguro pag tinawag kayo, tatawagin na din ako. Anong number po ba kayo, sir? Oh, sa akin, 174 yata eh. Malayo pala. Pangalawang barko sa akin. Sige. Thank you, sir. Thank you.
Bali base doon kay kuya, may numbering nga talaga dito. And then sila number 116. Susunod na barko na sila, and then ako naman number 177 yata. So baka sa pangalawang barko pa daw ako. So ang gagawin ko, papalipad lang ako drone, tapos matutulog ako. Dahil nga sa may numero na tayo, siguradong makakasakay na tayo ng barko. Pero isa sa mga pinagdadasal ko na sana makasakay tayo ng maaga para naman sa ganon dumating tayo ng Cebu ng may araw pa. Hindi tayo mahirapan na maghanap ng campsite. Dito pala sa port na kinakalagyan natin. 122 pala ako, so susunod na barko na siguro. Pero ang gagawin ko, pupunta pa din ako doon sa port, baka may makakilala sa atin tapos payagan tayong sumingit kasi usual naman may naiiwan na space dyan na maliliit na pwede talagang isingit just in case lang. So try lang natin, di ba? Gagamit na tayo ngayon ng pinagbabawal na technique. Well, sa totoo lang may mga narinig ako na chismis dito na kung mag-aabot ka daw mauuna ka sa pila. Kaya titingnan natin kung may makikita tayo doon at pwede natin gawin dito yun. Malay lang natin, di ba? Tatanungin ko lang kung natawag na yung number ko. Umalis kasi ako kumain ako 122. Mamaya, hindi pa. Hindi pa. Mga anong oras kaya ito kuya? Alas 2. Alas 2 pa. Pang anong number na po ba yan kuya? 93 garo. 93? Ako. Ay, yung susunod na barko siguro pwede na Maghintay lang kayo kung tatawagin na yung... po. Sige po, salamat po. Tulog muna. Naloko na. Alas 2 daw dadating yung barkong susunod. Technically, sa susunod na barko naman na tayo Kaso nga lang, alas 2 pa siya. 1 hour from now. 1.5 hour from now. Let's wait for our number. 122. Kaysa nga masayang ang oras ko ay naisipan ko na lang na gumawa dito ng kaunting trabaho habang naghihintay ng ating barko. Nagtataka lang din kasi ko na bakit nauuna pa yung mga truck na nakakarating dito at nakakasakay kumpara sa akin na kanina pa naghihintay. Well, it turns out na priority pala nila dito yung mga trucking and mga bus. Yung mga matitirang space, yun yung ibinibigay sa mga private na sasakyan katulad natin. Bali, magtatrabaho muna ako habang naghihintay ng 2 PM kasi wala naman tayong gagawin. At ito naman yung kagandahan dito sa setup natin na pwede tayong umupo dito, pwede tayong mahiga dito, tapos pwede lang din tayong magtrabaho kahit naghihintay tayo kasi medyo sinisipag ako ngayon at yun, subukan lang natin magtrabaho ng konti. Kahit konti lang, makakuha lang tayo ng pang tanghalian natin, okay na yun. So, work muna! Nagawa ko na yata lahat ng pwede kong gawin dito sa van. Magtrabaho, mahiga, matulog, maglulu. Pero wala pa ding tumatawag sa numero natin. Napakatagal, sobra. Sabi, ang tagal. 24 hours nga yung biyahe pero maghihintay ka din naman dito. Update lang, nagtawag na sila number 94 and 95. Tingin ko naman makakasakay na tayo niya, no? Mga 30. Sana pasok na tayo kasi ang hirap maghintay. Kaya kung naghihintay ka ngayon para sa minamahal mo, tigil mo na yan. Nag-ikot-ikot ako kanina sa labas kasi dalawang barko na yung dumaong tsaka umalis. Hindi pa din tayo nasasakay. Priority pala nila dito ang mga tracking. So iba yung number ng tracking sa mga private. Pag private isisingit ka lang. Dahil dalawang maliliit na barko yung dumating, hindi tayo nakasakay 2 beses. And lahat ng private dito hindi pa din nakakasakay. So sabi nila, kung nagmamadali ka daw, doon ka daw sa San Carlos sumakay, lalo na kung private ka kasi doon 24 hours din naman daw doon. Pero mas matagal doon tsaka mas mahal. 4 hours yata ang biyahe doon or 4.5 hours. Dito naman sa port ng Escalante, if I'm not mistaken, ano lang to, 3 hours lang daw makakarating ka na ng Cebu. Pero North Cebu yung babagsakan mo kasi syempre nasa North ka. Nag-CR din kasi ako doon at ang dami din palang stranded doon. May kubo naman doon na pwedeng tambayan ng mga passenger na stock. Yung iba natulog na sa sahig, ganun. So ako dito, buti na lang, swerte tayo dahil may van tayo na pwedeng tulugan at komportable tayo. So tutulog muna ako hanggang tawagin ako. Parang 102 pa lang yung tinawag na private. 122 tayo. So gagabihin na tayo niyan for sure. So bahala na mamaya kung saan tayo magpapalipas ng gabi. Pagkatapos nga ng ilang oras na paghihintay ay sa wakas tinawag na ang ating numero. Pero medyo hapon na nito kaya expected na natin na dadating tayo ng Cebu ng madilim na. Tapos pumunta na nga ako dito sa cashier kung saan tayo dapat magbayad at kulang pa nga yung requirements natin. Buti na lang naayos din natin ito ng mabilisan. At ngayon pupunta na tayo dito sa pinakasakayan ng barko o yung pinaka-port ba. 139 lang pala, terminal fee. Kala ko 1,139.
Also, one of the greatest na kalaban mo sa pagva-van life, yung napakadaming papel na kailangan mong itabi. Resibo, something like that, para makatawid ka sa bawat isla. Ganyan talaga sa Pilipinas, normal na yan, kaya given na yan. Ang hirap. So 139 pesos for terminal fee. And papark ulit tayo. Yan, parking ulit, hintay ulit. Nakailang U-turn na ako dito Pero okay lang, ganyan talaga. I told you guys, we don't have a plan. We don't have any plan. So kasama to sa mga hassle ng pagba-van life at pagta-travel sa Pilipinas. Hindi lang puro magandang view, magandang beach, magandang falls, magandang bundok ang makikita mo kapag nagva-van life ka. May experience mo din yung ganito, mas stranded sa port. I experienced it many times. Masiraan sa daan, kung ano-anong problema, lahat ng problema pwede mong kaharapin. Pero isa lang yung mahalaga, dapat masaya ka habang ginagawa mo ang pagva-van life. Akala ko nung tinawag ang numero ko ay sasakay na ako, magbabayad pa lang pala at sa susunod na barko siguradong makakasakay na ako at sigurado din na gagabihin na tayo sa daan. Ina ng Roro! Sa wakas, ngayon lang ako naging ganito kasaya sa pagsakay ng Roro. Kasi ang tagal kong naghintay. Woo! Ayan, dito ka magbabayad tapos gaganon-ganon ka. Sir, kaya kalad sticker sir, kaya pangayos akong kuyaw. Kita mo sir, dapat inuna mo na ako kanina Kanina 4 na oras ako halos naghintay sir. Kanina pa ko tayo tinatawag sa'yo, hindi ko... Oo, dapat inuna mo na ako kanina pa ako alas 11 Thank you. Sige sir. We're going to the port. Ganda ng port dito Ayun dagat na agad kasi, dalawa. Ibig sabihin, mababaw tong side na to. Especially pag nag-low tide, baka bumababa yung tubig kaya nandun pa yung Roro. Sobrang unique ng experience sa pagsakay dito. May dalawang dagat kasi na nasa pagitan mo tapos tutulay ka sa gitna papasok dun sa pinaka-Roro. Ewan ko kung ako lang pero sobrang na-excite talaga ako dito at sobrang nagandahan ako. From left to the right, puro dagat na agad yung makikita mo dito. Kaya maganda din tong Barcelona Port. At ang ganda din ng pangalan ng port nyo. Medyo na good mood na ako, no? Anyways, dito mukhang medyo malaki tong barko na dumating. Kaya halos lahat yata nung naghihintay doon from the private and mga tracking ay maisasakay ngayon going to Cebu. So hindi pala pare-parehas, minsan may maliit at may malaking barko. Kaya depende. Kung matapat ka sa malaki, di makakasakay ka kagad. Kung dalawang maliit, katulad ko, dalawang maliit yung nauna, di ako naisingit. At unti-unti na nga akong nakakalapit dito sa pinakabarkong sasakyan natin. Ang tawag dito ay paglo-loading. At sa mga ganitong pagkakataon, sinusubukan ko talagang makisuyo kung pwede ba nila akong videohan habang umaatras dito. Pero hindi tayo napagbigyan. This is one of the hardest thing. Ang pagpasok sa Roro. Hardest thing hindi yung pag-akyat, kundi yung kung paano mo siya i-video. Tignan nyo yung truck sa likod natin, hindi makaahon, medyo pataas kasi siya. Kuya, wag mo akong bubungguin, please. Madami pa akong pangarap. Ayan siya, hindi siya makaakyat. Baluhan mo kuya, biglain mo. Ayan, kaya mo yan. Maniwala ka lang sa kakayanan mo. Kaya mo yan. Kaya mo yan. At dumating na nga yung oras na tayo naman ang aatras. Panoorin nyo kung paano mismo mag-loading ng isang sasakyan dito sa isang barko. Basic lang naman at kayang-kaya nyo din. Patamaan ko yung lubid. Kaya pwede pa video? Okay lang ba? Ano ko na, sir? Bawal. Sige. Sige lang. Hindi ko yata tinamaan pala yung lubid kaya hirap ako. Saan ako sir? Kanan, kaliwa? Kanan. Manang ka, sir. Kunti na. Okay, atras. Kanan kunti, sir. Kanan. No, para. Kanan, sir. Kanan. Sana
Sana nagka-idea kayo kung paano nga ba naglo-loading ng isang sasakyan sa isang barko. Sobrang simple lang naman, di ba? Nakita nyo din kung paano ako nakakakuha ng mga third-party shot. Nakikisuyo ako magpa-video sa mga seaman dito. Yes, pwede natin silang tawaging seaman. Tapos, a-accept nila yung pakisuyo natin at minsan naman hindi, katulad ngayon. Walang nag-video sa atin, sayang. Yung pag-ahon pa naman medyo tricky kasi ano siya, yung kalsada or yung pag-akyat ay medyo paahon. Tapos may lubid lang na kailangan mong tamaan. Maliit si Bantot. Tumama yung gitna niya mismo dun sa lubid kasi hindi ko talaga siya aabutin. Kaya ayun, kumaldag si Bantot. Pero okay lang. Kasama talaga yun sa adventure. Basta Bantot, wag kang susuko. Iikot tayo ng Pilipinas na magkasama. Kung bumaba, kailangan pagpalitin ang mga dapat pagpalitin. Saksak at gamitin ang power station kasi 4 hours to. So sayang naman yung battery ng ating backup battery. Always check ang mga pintuan. All goods. Ngayong nakasakay na tayo ng barko ay na-accomplish na natin ang pangalawang goal natin. Medyo sumablay lang sa oras dahil medyo hinapon tayo ng kaunti. Pero isang goal na lang yung nananatili sa atin, yung makahanap ng campsite kapag nasa Cebu na tayo. Magagawa kaya natin ang goal na to? Sana makarating tayo doon ng may liwanag pa at kung wala, sana maging ligtas tayo sa magdamag. Dahil kung wala tayong makikitang parking space para makatulog sa gabi, ay hindi ko alam kung saan ako pipwesto para magkaroon ako ng peace of mind sa buong magdamag. Pwede daw magsabit ng duyan dito sa likod. Kaya magduyan tayo. At isang life hack na palagi nyong nakikita sa akin kapag sumasakay ako sa barko, nagtatali ako ng duyan para komportable tayo sa buong biyahe. At tingnan nyo naman gaano kaganda ang nagpakita na sunset sa atin dito. Grabe, palitan natin yung music ng medyo relaxing. Deep in the valley, I was raised to be a man. Great Central Valley, where a man ain't worth a damn. Cut my pay to minimum wage. Habang ako'y nagre-relax dito sa barko at nagpapahinga para makabawi tayo ng lakas, ay may bigla na lang nagpakita sa amin na mga dolphin habang tayo nasa dagat. Yan. Normal yan. Ayan oh, lapitan natin sir. Bilisan mo sir. Hindi natin sila mapipicturean. Nasaan na? Ito na. Ooh! Shay! Sasabay yan. Yan na sila. Nasaan na? Nakita nyo ba yung lumundag na yon? Hindi bago na may sumasabay ng mga dolphin kapag bumabiyahe ka sa Roro, especially kapag ka umaga o kaya hapon. Kaya't sobrang nakaka-amaze ang dagat, sobrang nakaka-relax bumiyahe sa barko. Sa totoo lang, minsan nakakahilo, pero madalas nare-relax talaga ako, lalo na kung puro dagat ang nakapaligid sa'yo. Mister to my wife and son, when I go to prison, I didn't mean to hurt no one. Sa unti-unting paglubog ng araw ay unti-unti din akong nag-aalala dahil oo, totoong nagawa natin yung mga goal natin. Yung umpisa, nakarating sa Escalante. Yung pangalawa, makasakay ng Roro. Pero dito sa pangatlo, medyo duda talaga ako. Lalo na unang beses kong mapupuntahan ng Cebu at wala akong alam kung saan ako matutulog ngayong gabi. Lalo na at guarantee na gabi tayo dadating sa isla ng Cebu. Pa-chill-chill lang ako dito pero wala pa talaga akong tutulugan mamaya, wala pang pepwestohan yung van, wala pa akong nakikita as in. So bahala na talaga si Batman. Kunwari pa-emote pa no, pero ang totoo worried din ako kung saan ako pepwesto. May nakita ako pero medyo alanganin na parking space. Tingnan natin, sana pwede doon. Wala akong second option. Kung sakaling bawal, 7-Eleven na lang. Sana may 7-Eleven dito sa Cebu North. 6:40 PM na at ngayon papalapag na dito sa port itong ating Roro dito sa Tabuelan Port. Hindi ko alam kung part na to ng North Cebu pero sa geographic na nakikita ko sa map, nasa north na siya at first time natin dito sa Cebu.
pero mukhang uulan pa yata. So wala pa akong idea kung saan nga ako matutulog, katulad ng sabi ko sa inyo kanina. Pero we have faith na may maayos tayo mapaparkingan, kasi yun lang naman problema natin eh. Yung higaan nandito naman, yung tulugan, lahat, everything, may lilim tayo, kompleto tayo dito sa van. Parking lang talaga. So Cebu, please be good to me. Ang daming maganda dito sa Cebu, kaya sana yung pagdating ko dito ay maging maganda din. Kahit wag mo na lang paulanin, okay na ako doon. Alam kong makakahanap ako ng maayos na matutulugan. Hindi din nagtagal ay nagsimula ng mag-unload itong barko and welcome us dito sa probinsya ng Cebu. At pagka-touchdown ko nga dito ay nagkaroon agad tayo ng problema dahil hindi tayo pinalabas dito sa port. Pero bakit kaya? Sir, saan ba palabas ng port? Ha? Saan palabas ng port? Din eh. Dito, diretso. Nakabayad na kayo doon sa buwan? Saan? Wala kayo ng papel? Ito po ba? Apo. Hindi, yung pink. Ah, Tabi na muna ako. sorry. Saan binabayaran doon? Doon lang. Wala ka na doon? Sa may port mismo? Oo, sa port. Magkano babayaran doon? Dito nga ay may papeles tayo na nakalimutang bayaran. Terminal fee yata ito. Well, basically hindi naman siya nakalimutan. Hindi lang natin alam. Oo. Wala. Pasaruhan na siya. Saan mo? Pasaruhan na. Tagalog lang po. Ay, anong yung sa'yo? Pabalik. Palabas? lang. Kakapasok lang. Hindi. Galing ka doon sa Escalante. Doon ka magbayad sa kabila. Kakabila. Dito. Thank you. Yan. Ano pong iabot ito? Oo. Sabihin mo ng plate number mo. Sakay na? Sabihin mo. Hindi, kakapalabas. Oo. Magkano kuya? Patagal ng 200 pesos for terminal fee, at habang palayo tayo ng palayo, pa-weird na ng pa-weird yung mga binabayaran natin, kasi alam mo yun, kapapasok mo palang terminal fee ka na. Wala pa kayo ang plate, boss? Pink! Kapalit mo ka na eh. Hindi mo ako pinara eh. Ha? Hindi mo ako pinara. Thank you. Okay na kuya. Oh, nagtuon ko gihatag mo dito. Tagalog lang kuya, dayo ako. Oo. Ito yung example na sinasabi ko sa inyo kanina. May mga tao talaga na hindi nakakapag-Tagalog dito. Ramdam na natin dito ang language barrier, dahil kapag ayaw na nila akong kausapin kapag sinasabi kong Tagalog. Nakita niya naman si kuya. Gawin na lang, tapos umalis na. 7 PM na, wala pa akong place to stay, and tingnan nyo yung daan, sobrang dilim. Malakas lang talaga yung ilaw ko. Ayun, si kuya naka-flashlight pa. Pag pinatay natin yung ilaw natin, ayan na siya, wala ka na makikita. Walang street light, walang kahit ano. Sana lang may makita tayong maayos na matutulugan, or mapagpaparkan man lang, yung kahit safe lang, kahit hindi siya maayos, kahit wala lahat, kasi meron naman tayo lahat eh. Ang kailangan lang natin yung yung safe lang. Kahit gabi na ay sinusubukan ko pa ding maghanap ng kalsada na malapit sa dagat para naman kahit papano may safe place tayong matulugan. May target place din naman ako, hindi lang ako sigurado kung open pa sila for 24 hours na katulad nito. Hindi din naman tayo masyadong makapagtanong-tanong sa mga lokal dahil nakita nyo naman na malaki na ang language barrier natin sa kanila. Dahil may mga tao na dito na nahihirapan mag-Tagalog or magsalita ng Tagalog or makaintindi ng Tagalog. Problema natin yung ulan, pumapatak na. Grabe, sobrang ganda ng welcome sa atin ng Cebu. Unang dating, ulan agad. Hindi naman talaga ako masyadong nag-aalala dahil sa dami ng mga napuntahan ko, sa dami ng mga natulugan ko, alam kong kakayanin ko ang challenge na to. Pero maniwala kayo kung sasabihin ko na ito yung unang pagkakataon na pagbaba ko ng port, kinabahan ako. Kasi unang-una gabi, so hindi natin alam yung lugar. And then pangalawa, parang uulan. And then pangatlo, we don't have any safe place to stay pa. Wala pa tayong na-check kahit saan. So tignan natin kung paano. Good luck, Lem Official Outdoor. Ginusto mo yan eh. Halos kalahating oras din akong nagmaneho dito at may nakita akong signage kung saan may public beach daw dito. Sana lang may parking. Beach. Ayan, may public beach daw dito. Tignan natin. Sana lang 24 hours at sana lang maayos ang parking natin. Good luck, Lem Official! Oh yeah, I think pwede. Yeah. I think pwede mag-park. Yeah. Hindi po bang Tagalog lang? Naka-reservation kayo? Ay, hindi po. Anong
pan mo dito. Sir, ano lang, magpa-park lang, matutulog lang sana saglit. Hindi ka mag-roam? Hindi po. Sige. Okay lang po? Okay lang po ba Pero mag-bayar lang tayo ng parking ng 50 po? Sige po. Okay. Saan po magbabayad sa inyo po? Di yan, mayroon na tanong. Sige po, kuya. Pwede na, kuya, hanggang ano oras ba dito? Para matutulog lang naman ako eh. Dali, hanggang magdamag ka. Kahit pwede magdamag, pero alis din ako maya-maya. Okay na, magdamag Tutulog ka. lang kasi babiyahe ko sa papunta ng ng Negros. Yun sa kabila. Thank you, thank you. Sir, bayad po. Thank you, kuya. Good thing. Pwede mag-park 24 hours. Dito makikita nyo na nga ang ngiti sa aking mga mukha dahil nakakita tayo ng public beach sa halagang 50 pesos ay pwede na tayong mag-parking sa buong Magdamag. Nakakatuwa yung mga ganitong klaseng kwento, yung tipong may mga bagay kang hindi inaasahan pero magugulat ka na lang na parang isinulat na sa libro yung talambuhay mo sa lugar na ito. Napakalupit at napakaganda ng dagat dito kaya naman nag-set up na ako ng ating hapunan. Etong napwestuhan natin ay beachside at ang kagandahan nito sa harapan natin nandyan lang mismo yung barangay hall. Ang problema nga lang din dahil nandyan yung barangay hall, may basketball court doon which is sana alis naman yung mga bata na yan mamaya and then may mga local na naglalakad pero parang may tanod dito 24 hours. Pwede kang mag-park dito 24 hours and yun, low tide pumunta ako doon sa dagat at ang gagawin ko na lang ay kakain siguro tapos matutulog ng maaga. Bukas na lang tayo babawi ng gala. So at least, nakakita tayo ng safe place dito sa Cebu. Tara, kain tayo. Kumuha nga lang ako ng isang lamesa dito. Well, technically pinaparentahan naman pala nila ito. Hindi lang pinarentahan sa atin dahil gabi naman na. Tapos ginayak natin dito yung tira nating pagkain kanina at yan na yung magiging hapunan natin. Napakalupit ng mga adventure, di ba? Mga bagay na hindi mo inaasahan pero matututo ka kapag ka nararanasan mo. Kaya naman minsan naniniwala ako na ang pinakamagagandang kwento at pinakamagagandang adventure ay nagsisimula kapag nagsimula ng hindi gumana ang plano mo. At sa mga ganitong panahon nga ay sinusubukan ka na ng kalsada pero maniwala ka bago matapos ang gabi ay magpapasalamat ka. Dahil ako mula nung natuto akong makontento ay natuto na din akong magpasalamat sa bawat araw na pinagdadaanan ko. Bawat hirap, bawat sarap at bawat pagkakataon na ginagawa ko ang mga bagay na gusto ko at masaya ako. Ready na tayong magpahinga dahil nakaligo na tayo, nagawa na natin yung mga dapat nating gawin. Kaya ngayon, siguro thankful pa din tayo dahil kahit papano we have a safe place to stay, we have a safe place to park, and nakakain tayo, nagawa natin yung mga dapat nating gawin, and ngayon matutulog na lang talaga. At isa pa, first time ko talagang kinabahan sa buong pagta-travel ko sa Pilipinas. First time kong nakaramdam na parang may iba sa port na to kasi pagdating ko sa port sobrang dilim. Wala kasing mga street light dun sa port kaya parang yung impression ko, nakakatakot naman dito tapos di ko pa alam yung pupuntahan ko, di ko pa alam yung pag-i-stayhan ko. And then yun, suddenly nung bumabiyahe naman na ako, medyo maliwanag naman yung daan, nabago yung perspective ko hanggang makarating ako dito na pwedeng mag 24 hours, katapat natin yung barangay hall at may tanod na magbabantay dito. So, pwedeng makatulog dito sa lugar natin. Kaya, I think, okay na ako doon. Kahit minsan kinakabahan tayo, pero thankful pa din ako kasi ginagawa ko pa din yung mga bagay na gusto ko. Ito yung mga hassle na hindi nyo naman madalas nakikita eh. Pero ngayon, pinapakita ko na kung saan ka magpa-park, especially yung mga language barrier na yan. Lahat yan, ang daming effect niyan as a van lifer na katulad ko. Kapag kasi nasa kalsada ka, lahat ng klase ng tao mamimit mo eh. Merong mga loko-loko, merong sobrang bait, ganyan. So, lahat yan makikita mo talaga. Kaya ngayong araw, isang natutunan ko na kapag may mga bagay kang hindi pinagplanuhan, asahan mo talaga lahat ng mga bagay na pwede ding mangyari. So, yun lang naman palagi. Expect natin lagi yung mga unexpected and then gawin natin yung best natin para magawa natin or ma-execute natin yung kung ano man yung mga bagay na gusto natin gawin. Katulad nito, gusto kong mag-van life. Ginagawa ko yung best ko para ma-achieve ko siya at maging ligtas ako sa kalsada. Tignan na lang natin bukas kung anong itsura ng beach na tinambayan natin ngayon or napwestuhan natin ngayon. Basta ngayong gabi thankful ako kasi kasama ko kayo, nanonood kayo sa akin at thankful ako kasi safe ako, walang nangyaring masama, kahit ginabi tayo sa daan, ay nakahanap pa din tayo ng mapipwestuhan at matutulugan. So paano, kita-kita tayo bukas ng umaga. Wait lang, hindi pa ako halos tapos magsalita, bigla nang umulan. Madidinig nyo yan, yung patak ng ulan sa bubong natin. Kaya naman, bukas na lang talaga natin tignan kung anong itsura ng dagat dito. I say, I
Kahit hindi natin inaasahan na dito tayo mapunta ay sobrang ganda pa din ang ating natuluyan dito. Kaya sa tingin ko, deserve ko naman ang subscribe mo. Salamat sa panonood.